Isang sikat na car dealership sa Malabon City ang inirereklamo ngayon ng ilang customer dahil sa umano'y irregularidad sa kanilang mga pasalo na sasakyan. Ayon sa mga nagrereklamo, ibinebenta umano ang mga sasakyan sa kanila kahit walang kompletong dokumento at ipinapasa bilang pasalo nang walang malinaw na patunay na bayad sa bangko. Mas mabigat pa rito, sinasabi ng ilan na dahil sa modus ng car dealership, bigla na lamang hinahatak ang kanilang mga sasakyan o kaya'y naibenta na pala sa iba nang hindi nila nalalaman. Bayan mistulang modern day carnapping na dahil sa sikat ang may-ari ng dealership at malakas umano sa pulisya at influencers. Napapabayaan na lamang ng walang hustisya ang mga biktima. Lumapit sa ating tanggapan ang mga biktima ng M-Cars sa Malabon City na pagmamay-ari ng isang Jed Manalang na nagreklamo ng problema sa papeles ng kanilang rent-to-own na sasakyan. Itong si Jed Manalang nagsasabing siya raw ay malapit sa pulisya at adopted ng PNP Academy Class of 1992. Sa kanya ring social media makikitang mabilisan siyang nakakaugnay sa mga pulis. Kaya ang mga biktima tikom na ang bibig dahil sa takot. Bali, umabot sa akin ng 1 linggo yung unit, pero hindi ko po magamit. Gawa nga po ng walang ORCR, walang plaka, hindi ko po maitakbo. Pagdating po sa change unit, ganun po uli ang nangyari. Bali, may plaka naman siya, pero walang ORCR. Samantalang iba naman, sa takot na mahatak, ibinabalik ang sasakyan, ngunit 30% na lang umano ang ibinabalik mula sa kanilang ibinabayad at hindi na binabayaran pa ang balanse. May ilan ding nagparenta lang sana ng sasakyan sa M-Cars pero binenta pala ito nang wala silang kaalam-alam. Paulit-ulit na nailipat ang rehistro sa iba-ibang buyers sa maikling panahon. True advertise po yan, sir, sa Facebook. Kasi ina-advertise yan ng mga sikat na social media influencer. So may mga ilan din kami doon na ina-idolize. Siyempre, parang na-encourage kami na, legit po yata to. Nasa kontrata po ng bangko na hindi maaaring ibenta, ipasa o isanla ang hulugang sasakyan hanggat hindi pa ito ganap na bayad, lalo na kung walang nakasulat na pahintulot mula sa bangko. Kaya mananatili ang karapatan ng bangko habang may natitirang utang. Sa kabila nito, tila nakakaiwas pa rin umano sa pananagutan ang M-Cars sa dami ng reklamo gamit ang mga teknikalidad tulad ng hindi pagpirma sa mga dokumento, hindi pagharap ng kinikilalang may-ari na si Jed Manalang at paggamit umano ng mga celebrity endorsers bilang tanda na sila ay legit kahit na marami na silang nabibiktima. Ang sabi po nila, habang wala pang nagre-rent, sila yung magtutuloy ng bayad. Natunugan ko na yun na naloloko na sila kasi nga po, hindi na po talaga sila nagre-reply kahit si Jed, yung may-ari po. Ang sabi po nila, hindi daw nila kagagawan yun at ako naman daw nagdala ng sasakyan ko doon. Bakit daw po sila yung sinisingil ko? Yung inuutos po nila sa akin, kasuhan ko po yung nag-rent. Hindi ko nga po nakilala yun, hindi ko nakita. Paano ko po kakasuhan? Ngayon po, na pupunta ako ng LTO, unti-unti ko po nalalaman na nasasali na siya sa iba-ibang pangalan sa malayong lugar sa Mindanao, sa Cabadbaran City. Pasalo po, para sa opo. Yung unit nyo rin po, magiging pasalo once na inano nyo sa amin, i-out din namin sa mga kliyente namin. Dito kasi sir, kompleto tayo dito sir. Meron tayong legal, may after sales tayo. Wala siyang deed of sale? Hindi tayo nagbibigay deed of sale sir. Bawal yun sir. Kahit yung sa inyo sir, bawal nagbigay ng deed of sale. Kasi sa under financing nyo, makakasuhan tayo ng bako. Kaya mangyayari dyan, papasok yung rent kung bambak natin. Pirmado po ninyo, then pipirmahan din po kung sino yung makakakuha ng unit. Kaya't nakipag-ugnayan na po tayo sa Land Transportation Office, National Bureau of Investigation at PNP
Highway Patrol Group upang tuluyan ng masawata ang operasyon ng MCARS. Sa tulong din ng ating programa, naikasana ang mga formal na reklamo sa MCARS na matagal na pala umanong nauudlot. Dito sa aming division, sa Fraud and Financial Crimes Division, meron na kami mga natanggap na reklamo ng mga biktima laban kay MCARS. Sa kanilang mga biktima, ipinasalo supposedly ang isang sasakyan sa kanila at matapos na makakuha ng sasakyan, ang kanilang payments intended for the bank ay hindi naman ipinapadala ng MCARS. Ang maipapayo namin sa mga naging biktima, kalapin ang lahat ng mga dokumento na magpapatunay ng kanilang transaksyon with MCARS. Lumalabas na ang isang legitimate borrower ay nagawa ng paraan na makapagsubmit ng kanyang mga credentials at lahat ng mga requirements before the financing institution, before the bank, para makapag-apply ng car loan. Yan po ay ating titignan sa ating pag-iimbestiga dito sa aming division. Sa ating pong tala, nakapaglatag na po tayo ng dalawang pagkakaso galing po sa dalawang individual na haharap or nagkaso po dito po sa nabanggit po nating kumpanya. Marapat lamang din po na magtungo sa pinakamalapit na PNP Highway Patrol Group para po magpa-assist at magpa-validate at magpa-verify ng ano pa man pong uri ng dokumentong ipinipresenta po sa atin. Sa mga kababayan natin na merong magbebenta sa kanila o kunwari ang dokumento ay lease agreement, siguraduhin po ninyo ang magbebenta sa inyo yung mismong registered owner. Kayo mismo ang magkontrata. At huwag kayong papayag na may third party na papasok at yun ang magpapalis sa inyo. Mapapahamak po kayo sa mga ganyang sistema. Bayan, sa panahon ng social media, nagkalat din talaga ang mga scammers na pinapagara lang ang hitsura, ngunit kawalang hiya naman ang ginagawa sa kapwa. Hindi dapat maitapat sa pananamantala ang pinaghirapang ipon ng mga kababayan nating nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Bilang miyembro po ng Senado, makakaasa po kayo na tututukan natin ito. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.